Bro Romel, ask ko lang, ano po ba dapat gawin ko? Kasi may friend akong open ng third eye. Pumupunta po siya sa bahay. Ibig sabihin ba na-infested ng bahay ko? Maganda yung tanong na yun, no? Paano daw yung mga ganun? Paano nga yun, no? Halimbawa yung mga third eye, may ano, tapos pupunta sa bahay, kakausapin ka, babatiin ka, kung ano-ano. Pwede ba ma-infest yung mga ganun, Bro Romel? Palagay mo. So, una-una bro 'no, kapagka lahat naman kayo nasa pamilya, nasa kabanalan po, nag-practice po kayo sa cares tapos, ah, nasa grasya ang lahat ng nasa bahay, walang infestation na mangyayari. Bakit? Matu-torture yung demonyo doon sa bahay ninyo. Kasi for example, yung Office of Exorcism, yung adoration, kapagka pumasok yung open ng third eye, ibig ba sabihin na makokontaminate ang isang bagay ay isang lugar? Hindi po, sila ang matu-torture. Pero kapagka wala kayo sa grasya, tapos pumunta yung open ng third eye, siguradong contaminated yung bahay. Kasi bakit? May tinatawag tayong personal infestation. So ikaw na nasa kasalanan, ikaw na wala sa grasya, ikaw mismo ang nagko-contaminate sa bahay ninyo plus may dumating na open ang third eye, mas lalong bibigat yung problema. Kasi dinadagdagan ng demonyo yung contamination doon sa buhay ninyo, yung sa bahay ninyo. So, ano pala ang nakaka-contaminate ng isang bahay? Yung personal infestation, yung kasalanan. So, yun po ang pinaka-ano 'no, yung ma-distinguish po natin paano ma-contaminate yung bahay natin or hindi ma-contaminate. Kasi kapagka palagi yang pinupuntahan ng albularyo kasi nagpa-practice ka ng occultism, mako-contaminate talaga 'yan. Pero pagka kung nasa grasya po kayo, katulad namin dito, for example 'no, yung bahay namin daming pumupunta na mga possess, for example. Tapos wala kami sa grasya, hindi ko naman sasabihin na nasa grasya ako kasi hindi ko rin alam 'no, kung yung disposisyon natin kasi ang Diyos lang mismo nakakaalam. Pero striving to become holy, yun ang pinakaimportante. Yan ang anuhin natin, hindi ako magki-claim talaga na santo ako, pero we are striving to become like the saints, like Christ. Yun ang pinakaimportante. Yung meron tayong imperfections, meron tayong kasalanan, no? Pero every time na maghingi tayo ng tawad sa Diyos, magkumpisal tayo palagi, yun po, protected. Ang Diyos na po talagang nakakaalam niyan. Kasi pagka ang tao ay nagkakasala, merong personal infestation, so automatic madadagdagan yung contamination sa bahay. So yun lang ang masasagot natin Bro Angel na dapat talaga yung mga tao na na nasa grasya, yan ang maganda na paliwanag natin, dapat talaga na nasa grasya, walang live-in, hindi nagli-live-in yung nasa bahay, walang kasalanan na mortal na nangyari, walang kasalanan na wala kang kasama na merong kasalanan na mortal kasi pag once na meron kang kasama sa bahay na merong kasalanan tapos nagde-deliverance ka, mas lalong dadami yung demonyo. Bakit? Kasi hindi mo na-empower mismo ang nasa bahay. So yan ang pinakaimportante talaga 'no, i-empower lahat. Kasi kapagka nasa kabanalan lahat ng nakatira, walang demonyo na makakapunta. So yun ang pinakaimportante talaga na punta po tayo sa sakramento kasi yun talaga ang pakay ng Exorcism and Deliverance Ministry para ma-focus yung sakramento. Kasi yung sacramentals natin, yan ang epekto na kapagka nasa proper way po tayo ng paggamit niyan, nagle-lead po sa atin yan patungo kay Kristo sa sakramento. Yun po ang pinakaimportante Bro Angel. Bro Romer, follow-up ko lang do'n 'no. Ito sa'kin naman tanong 'to, madalas natin sinasabi kapag nasa grasya ka ng Panginoon, namumuhay ka sa kabanalan, you're trying your best, striving. Siyempre alam naman demonyo 'yun 'no, 'pag pumunta siya na may ano, kumbaga matutunaw siya kamo 'no. Kapag nasa state of grace ka wala kang ikakatakot dahil hindi yan mag-aano, mag-a-appear ang demonyo. Ngayon ang concern ko lang dito, Bro Romel, bakit yung si Padre Pio nung napanood ko yung ano niya at, yung kuwento niya,
namumuhay siya, grabe ang kabanalan niya, pero nakikipagbuno siya, pinapasok pa rin siya ng demonyo at nakikipagbuno pa nga, pinapakita dun sa video na nakikipagbuno si Saint Pio tsaka yung mga ano, hinaharas pa rin sila. Nasa kabanalan na yun, 'no? Pero sabi na lagi natin, kapag nasa state of grace hindi ka na, ihaharas ng demonyo. Pero ang tanong natin dito, bakit yung mga santo hinaharas pa rin, bro? Namumuhay naman sila ng grasya ng Panginoon. Anong anong puwede nating sagot dun? So, ganito 'yan Bro Angel 'no. So, ang mga santo, totoo na namuhay sila sa kabanalan. Pero meron mang tinatawag bro na ano, yung anong tawag 'to? Merong term yung simbahan 'no, yung victim soul 'no. Meron talaga na pinili ang Diyos na para mag-suffer sa lahat. Meron tayong victim souls, tingnan mo yung mga santo, ang dami nating na ano, na mga santo na victim souls. Kasi yan nga, yung kapagka hinaras sila ng demonyo, ang dami nilang maliligtas pagka kinabukasan. For example 'no, si Padre, Vianney, si Saint Mary Vianney, nung kapagka kinakalabog at tsaka niyuyugyug yung kama niya, anong sinasabi ni Saint John Mary Vianney, ay ikaw lang pala. Bukas, meron na naman na malaking isda na pupunta dito sa kumbento. Anong ibig na malaking isda? Yung sabi niya na mga makasalanan na magpupunta sa kanya para magkumpisal. So meron talaga na inaalaw ng Diyos. No, dahil po yung mga santo na yon pinili ng Diyos para ang daming maligtas. Ang problema lang no, hindi natin alam din na yung kumbento na yon dini-deliverance in exorcism ba ng mga kaparian. Kasi ganito yan Bro Angel, hindi ibig sabihin na kapag kayong bahay na deliverance, protected na yon. Kung merong isa na hindi nagpa-practice ng virtue, for example, doon sa kumbento, no? Kasi hindi yan pare-pareha yung nasa loob ng kumbento eh. Merong iba santo, merong iba hindi. Ang daming ibang mga ano bro, ang daming iba na mga priors na binibreak yung rule, nag-disobey sa rule sa Franciscan. So, hindi yan ano, kapagka dineliverance yung bahay tapos merong kasalanan na ginawa yung isang tao, mabi-break ang deliverance yan, bro. Magiging useless, magiging infested. Ibig sabihin na madadagdagan yung infestation. Bakit? Kasi merong nag-disobey eh. Kahit na anong deliverance mo sa bahay, once merong isang mag-disobey, automatic mabi-break yan. Kasi kagaya ng sacramentals 'no, kasi sacramentals naman ang deliverance. For example, meron akong crucifix. Tapos hindi ko 'yan ginagamit sa kabanalan, meron akong mortal sin. So 'pag ididikit ko 'yan doon sa poses, tatawa lang 'yan. Kasi hindi sila maaapektuhan. Kasi ang sacramentals na nagdedepende doon sa'yo, yung sa ano mo, so grasya mo or doon sa kabanalan mo. Kasi nandun sa karunungan ni Solomon 6:10 na gamitin ninyo ang mga banal na bagay para kayo magiging banal. Kung nandun sa kumbento ang daming mga friars na nagbe-break ng rule doon sa kanilang superior, nagdi-disobey, useless ang deliverance sa kumbento, bro. Hindi Yan bro, ang ang palaging tanong dito yung, 'di ba hindi naman nagbe-break ng rule si Padre Pio, kako, bakit inaharas pa rin siya ng demonyo? o kaya nga bro, yung sabi ko merong victim soul, talaga. Isa Ano din yung bro, victim soul para sa kaalaman ng lahat na puwede pa rin na maano 'no, maharas ang puwede yan bro, namumuhay kaya sa meron kasing kabanalan? ano, kasi pinipili talaga ng Diyos yung isang tao para ang dami pang ma-save na soul. Yung mga tinatawag na victim soul, merong ganyan. So, ganito yan bro 'no, kapagka ang isang bahay, yung ulitin ko, kahit na na-deliverance yung isang kumbento, tapos merong nag-disobey na prayer kasi magiging mortal sin yan eh, mabi-break pa rin yung deliverance, mas lalong mai-infested kasi sabi ko nga kanina, merong personal infestation.
So kapagka ang isang tao, kapagka for example may prayer na open ang third eye, dahil sa kasalanan, yung iba kasi yung psychic ability ng ano, ng mga santo. Kasi yung psychic ability, ang Diyos lang mismo ang puwedeng gumamit niyan. Ang pagkakaiba lang third eye, kasi yung third eye occult, na open yung third eye dahil sa kasalanan, eh. Dahil sa mortal sin, ang dami ng kasalanan na ginawa niya. For example, automatic 'yan, ma-open yung third eye niya. For example, meron siyang kamag-anak noon na open ang third eye, yung mama at papa niya. Meron nga, sinabi ko na 4 na pamamaraan paano ma-open ang third eye. So kapagka ganoon, kapagka merong isa lang sa bahay na nag-break merong mortal sin, nag-break ng rule sa kumbento, ang daming mga for example ha, hindi naman 'to natin lahatin, yung mga prayers na nag-disobey sa obedience, sa chastity, or sa poverty, mortal sin 'yan, eh. So, sa isang mortal sin, ang dami niya nang nabi-break. Kasi for example, nag-disobey ako sa chastity, so, ang dami niya magkasunod-sunod na 'yan, meron pang regulation na na-break, meron pang sa vow, meron pang doon sa commandment. So, ilan ang kasalanan niya, nagpapatong-patong na. So, lahat kung 'yun ang ginawa ng isang prayer, automatic bro. Kaya nga kami, hindi talaga kami nag-a-advise na i-deliverance kaagad yung bahay kapagka hindi nakatikais lahat, kasi mayu-useless lang talaga ang deliverance. Yan talaga ang ano, nga bakit naharas si demonyo si Padre Pio, bakit nakapasok? Kaya nga doon, hindi natin alam na merong isa sa kanila or sa kumbento na merong disobedience sa superior. Kaya nga gano'n ang nangyayari kahit na sa mga kumbento bro, ang daming infestation na nangyayari. Bakit? Yung mga sakristan, nanonood ng porn doon sa mismo na kumbento. Kahit na anong deliverance yan bro, magkakaroon pa rin yan infestation. Once na yung nandun sa mismo sa simbahan, nagbi-break ng merong ginagawa na mortal sin, maano talaga yan, madi-desecrate talaga yan. Kahit na doon sa sacramentals natin. Bakit pagka na-bless, naputol yung daliri lang or nawalan lang ng ano, isang daliri, bakit nadi-desecrate? Ganoon pa rin bro kasi sacramentals man. Kaya nga, yung sa mga tao na kapagka meron talagang isa na wala sa grasya, mag-ingat po talaga tayo sa pagde-deliverance. Bakit? Mas lalong bibigat ang kaso talaga. Yan ang nangyayari bro, ang dami na naming kaso na nagkakaganyan. Kaya nga ang pinakaimportante talaga dito is catechism. I-catechize lahat ng nasa bahay. Kasi hindi kahit na yung mga kaparian natin, hindi sila nagdi-deliverance sa isang bahay once na merong occult object na hindi nila dinidispose. Tatalikod talaga ang pari niyan. Hindi talaga itutuloy ang deliverance once merong isa nang ayaw talaga na tumanggap doon sa turo ng simbahan. Kasi mayu-useless lang yan. So yun ang sagot natin bro. Okay. So malinaw na ngayon, the possibility is, dun sa grupo ni Padre Pio kahit yung mga santo biglang may nag-ano, so the possibility is yung tinitirhan o yung mga kasamahan 'no, may something na nagawa yon kaya may chance na nakapasok, tama 'no? Yun yung pinaka-summary dun. Dahil, kasi baka magtataka nga yung iba bakit yung mga santo hinaharas ganito, ganito. So the possibility yung ibig mong sabihin bro, i-summarize natin is the possibility is yung dahil sa kasamahan niya na may namumuhay dun na something na mortal sin na nakapasok, tama ba? Sa Easy as way? naalala ko kay Brother Wendell, dalawang uri ang harassment kasi Bro Angel. May tawag doon sa harassment para sa mga santo. Yung victim Iba soul na, nga Yun, yata narinig ko, session victim yata soul. yun. Victim soul yun, eh, di ba ang tanong mo is may mga santo na hinaras? Yes, 'di ba? Si Padre Pio Oh, like kuwento niya like lagi siya nakikipagbuno dun sa mga, evil spirit sa kwarto niya rin, eh. hindi yun Bugbog hindi yun sarado nga ano, daw siya, eh. hindi yun something um yung parang ano tawag dito, yung parang yung ginanti-ginantihan sila ng demonyo. Hindi Aversion yan yata bro, hindi tawag yan. doon.
Brother Romel, tama ba? Aversion yun ang in-explain na ni Hindi po, bro. Brother Wendell yan Oh, dati hindi yan yung aversion. Hindi yan oh, aversion, bro. Kasi yung hindi ba yun conversion. aversion? O may naalala ko yung may Vexation, explanation si vexation ba yun? Vexation. vexation, ano yun? Vexation Vexation? siguro? Vexation Oo. ang tawag doon, Brother Angel Parang na vexation, narinig ko. oo, Vexation is yung search for ano, God. yung harassment para sa mga santo, hindi yun dahil sa mga kasalanan nila ng Kasalanan. mortal sin. No. Para ma-save yung Diyos, soul. pinahintulot Dami yun ng Diyos. Pinahintulot yun ng Diyos sa kanila na talagang harapin nila. May magandang explanation ni Brother Wendell din, nakalimutan ko lang, matagal na kasi yung explanation niya yan. Ang tawag doon, vexation ba yun, Brother Romer? Vexation yata, bro. Vexation o something Yan, ganun. Vexation ang tawag doon, iba yun. Ang daming nangyari niyan, bro. Si Saint Galgane. Yun. Si Padre Pio. Padre si Pio. Vianney. Yan sila ano, yung Saint Benedict, yan. Saint Benedict, lahat ng mga santo, bro. Kasi mag-glorify yung Diyos dahil sa kanila. Ang daming masisave na soul dahil sa kanila. Dahil sa sufferings na nangyari sa kanila. Kasi yung bro, yung mga harassment na yon, grabe yung merit niyan sa mata ng Diyos. Kasi yung mga santo, tinitiis nila for the glory of God, for the salvation of the poor souls in purgatory. Kaya nga yung mga kumbento ngayon, ang dami talaga, na ang daming infestation na nangyayari. Kasi nga, kapag yung mga priors na yan, for example, mga madre, hindi namuhay sa kasalanan, meron nagkasala ng mortal sin, automatic talaga. Kasi isang community sila iba man yung hindi niya community. For example, meron lang bumisita na merong mortal sin na ginawa, ang mangyayari na infestation. Bakit? Lahat ng nandun sa kanila yun na authority, yung property sa community yon. So walang mangyayari na infestation. Pwera lang kapag yung nasa bahay. Kaya nga hindi talaga namin ina-advise na pati nga yung open ang third eye, magdi-deliverance sa bahay, mas lalong bibigat. Dapat muna na ma-liberate sila doon sa kanilang sa kanila na harassment bago sila mag-deliverance sa bahay. Yun talaga kasi dapat talaga na matuto yung iba kasi ang dami ngayon, bro, na nagdi-deliverance na open ang third eye, dineliverance yung possess. Anong nangyayari? Mas lalong bumigat yung problema na dadagdagan ng demonyo. Meron nga isa, absorbent. Ang ibig sabihin ng absorbent, hinihigop niya. Ma-absorb niya yung mga demonyo na nasa ibang mga possessed din. So, yung manghihilot na yon, nag-a-absorb siya ng negative energies. Ngayon, ang nagpahilot sa kanya, possessed man, nahigop din yung demonyo. So doon sa office, grabe yung wild. Na demonyohan din siya. So ganon. Ganon, no? Kapag yung Recording tao in talaga progress. wala sa grasya, kapag yung tao talaga nasa mortal sin, yan ang tinatawag na personal infestation. Siya din ang nagdadala ng infestation sa bahay nila. Kaya nga kapag una talaga na gagawin natin is magkumpisal. Yun ang pinaka-importante at magsisisi. Tapos reparation sa mga kasalanan nga ginawa mo kasi kapag walang reparation, useless pa rin yung kumpisal natin yan. Kaya nga yun ang maisasagot natin, Bro Angel. In other words, wala kinalaman yung mga infestation or something, harassment na ginagawa ng demonyo sa mga ordinaryong tao, sa mga taong banal. Kasi yung sa kanila, vexation yun. Diyos ang nagpahintulot noon. With or without their kasalanan, talagang ihaharas sila ng demonyo, Brother Angel. Yun ang sagot ni Brother Wendell noon dati, naalala ko. So, dagdagan natin, bro. So, hindi ibig sabihin na naharas ka, tapos nasa mortal sin ka, sabihin mo, ay, santo pala ako kasi naharas. Hindi, hindi. I-separate po natin yon. Yung kapag nasa kabanalan ka, tapos sinaras ka ng demonyo, magpasalamat ka na. Bakit? Nakawala ka na sa kamay nila. Alam na ng demonyo na papunta ka na langit, santo ka. Yun ang pinaka-importante. Kaya nga, if you start to love,
you must learn how to suffer. Yan nga ang pinaka-importante ngayon, na ang mga tao ayaw nila mag-suffer, gusto nila na okay yung buhay nila. Hindi po yung ganoon yung Kristiyano. Dapat tayong mag-suffer para sa love na ginawa ng Diyos para sa atin. Yun ang pinaka-importante, bro. Na sana yung mga may sakit, wag ninyo na palampasin ang isang araw na hindi nyo ma-offer yung sakit nyo ni Lord. Kasi once na palagi kayong nagrereklamo sa sakit natin, useless lang talaga. Yung sakit, no, wala talaga, hindi yan matatransform na merit. So magiging problema yan sa'yo, kabigatan sa buhay mo. At yan, pananagutan din natin yan sa Diyos. Kasi kapag ayaw mo ng sakit na yan, syempre, magki-curse ka na, magrereklamo ka na sa buhay mo. So yun po ang pinaka-importante, na once meron tayong sakit or harassment sa buhay natin, i-offer natin yan sa Diyos, i-transform natin yan into merits para magkaroon tayo ng merits at marami tayong masave na kaluluwa. Yun ang sagot natin, bro.